Punong-puno na raw itong si William sa kasintahan niya na si Josie. Ang problema kasi kapatid, ito raw si Josie, puro na lang daw hinala na nang bababae si Jowa. Nag-ugat daw po yan, yung hinalang yan nitong si Josie matapos na may mapanaginipan nitong may kasamang ibang babae ang kanyang boyfriend. Pero si William, madiin naman po na itinatanggi yung akusasyon nitong si Josie sa kanya. 'Di ba? Pero bakit nga ba umabot sa ganito? Panaginip lang naman yun. Mula po sa Quezon City, kausapin na nga muna natin itong si William. William, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Kuya Paul. Gaano na ba kayo katagal na mag-on nitong si Josie? 4 years na po, Kuya Paul. Nagli-live-in ba kayo o mag-jowa lang muna? Ano po, hindi po living, maggawa lang. Kumaga, pabisi-bisita lang, ganyan. O sige, tama yan. 4 years na. At sa loob ng 4 years na yon, ganyan ba talaga magselos itong si Josie? Yes, Kuya Paul, hindi lang, parang madalas na sa isang linggo na umanaginip siya na nang bababae daw ako. Tapos, ayun, Okay. wala sa mood, maghapon na ako nga out. At ano yung kasi sabi mo punong-puno ka na. Okay lang naman yung magkaminsan siguro na napasama talaga yung panaginip at medyo nababad trip siya. 'Di ba? Yung kapartner natin ganun, feeling niya yung totoong-totoo yung napanaginipan niya. Ayun na nga, Kuya Paul, panaginip lang pero grabe yung epekto sa sa personal ko, sa totoo. Kasi wala naman akong ginagawa. Oh. Kaya, ayun, parang pagod na rin. Kaya po, napupuno na talaga. Naku po, yan ang mahirap, napupuno na. Sa loob ng, 4 years kasi kayo na mag-on. Okay? Kaya nga kayo umabot dyan, ibig sabihin, maayos naman yung pagsasama ninyo. In 4 years na yan, ano? Tama? Hindi naman Yes. siya ganyan kapag ka nananaginip noon. O paminsan-minsan lang, sumusundot lang. Ito, Kuya Paul, itong taon na to parang napapadalas na, Kuya Paul. Ay, naging na. Pagpasok ng 2025, ayan na, pasira na. Baka naman kasi tulog ng tulog itong si Josie, hindi kaya lagi nananaginip? Ano bang pinagkakaabalahan sa buhay ni Josie? Ayun nga po, Kuya Paul, sa bahay lang din po kasi yung Kuya Paul, nag-aaral din. Nag-aaral po, Kuya Paul. Nag-aaral pa. Tapos ikaw naman, William, anong pinagkakaabalahan mo na sa buhay? Working, Kuya Paul. Okay. Ano raw yung nilalaman ng panaginip nitong si Josie at talagang affected siya kahit na nagising naman na siya? Ayun nga, Kuya Paul, siguro nananaginip kapag nasa work ako na nang bababae daw. Hindi daw umuwi, gano'n. Okay, nambababae ka raw, hindi ka raw umuwi at sinasabi niya, ikinikwento niya to sa'yo. Yes, Kuya Paul. Tapos pagka hindi sa pag-usapan, nawawala sa mood. Sira na yung buong araw, gano'n, Kuya Paul. Nawawala na siya sa mood. Okay, so ikaw Kuya Paul, nakikinig ka lang, tama ba? Nakikinig ka lang nung una kasi nga nagkikwento Tsaka napanaginipan niya yun Tapos tuloy-tuloy na lahat na ng sinabi mo, lahat na nangyari, ikinonek na sa'yo. Ganun ba yon? yes, Kuya Paul, gano'n na gano'n. Kahit na, eto, gising ako, nandito ako sa harap mo, wala akong ginagawang masama. Kahit inexplain mo ng ganun, galit pa rin. Oo, Kuya Paul, ganyan na ganyan. Nako. Sige, nasa kabilang linya naman natin si Josie. Tatanungin nga natin, Josie, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali. Kaigising mo lang ba? Ha? Kaigising mo lang ulit? Medyo mainit ang gising mo. Baka masama na naman ang gising mo. Ha? Josie? Josie? Oo, usap tayo. Oo, Josie. Huwag kang humarap sa camera at wala namang camera. Josie. Lakasan mo ng konti yung boses mo, ha? Yung mas malakas pa naman sana dyan. Opo, meron pa po. Yan! Oo. Okay, sige, Josie.
Eh, ano ba 'tong sinasabi? Alam mo na napupuno na raw si William doon sa kabibintang mo sa kanya at kagagalit mo sa kanya ng dahil sa napapanag-inipan mo lang naman. Ba't kaya nagkakaganon, Josie? Napapanaginipan mo raw nang bababae siya, hindi umuuwi. Pero pagising mo, nandyan lang naman na si William. Makikita mo naman siya. Anong nangyayari? Siyempre po, alam niyo naman po, pagka mga babae, dapat po laging updated. Mhm. Especially po, student po ako, school siya po nag-work. Mhm. Iba po mag-iba po yung mundo po namin, yung lifestyle po namin. Ganun. Ano no? Sorry? Iba po yung mundo niya sa work, iba rin po yung mundo ko sa school. So, hindi po, nag-overthink po ako kasi po, hindi naman po, alam naman po natin na ang instinct ng babae. Kahit po sabihin na panaginip. So, ganun. Parang kumbaga yun po yung ginagawang sign ng mga babae. Meron ka bang kaibigan o kakilala o meron kang pinapanood na merong mga, alam mo yung mga dream interpretations, yung ganyan, mahilig ka ba manood sa mga ganun? Yes po, yung mga romance, yung mga palabas po like K-drama or kahit po iba pong palabas po. Oo, pero ibig sabihin ko yung particularly yung tungkol sa mga panag-inip. Nagre-research ka ba about it? Hindi po. Pero sa mga friends po, yung iba po na nag-iinit din po silang gano'n. Pero sometimes, yung ibang panaginip, iba po nagkakatotoo din. Aha, okay. Oo, sige. Meron ka bang pinapanood ngayon? Sabi mo kasi mahilig ka sa mga K-drama, sa mga series, yan, yung mga ganyan. Saan mo maihahalin tulad yung love story ninyo? Meron ba doon na particular yung napapanaginipan niya, nagkakatotoo? Super wala pa naman po sa mga napapod. Wala Yung pa. mga dati meron. Pero yung sa mga iba po nababas, iba po sa FB, meron din po sa mga secret files, yung ganun lang. Okay. Oo, Ay, yan. ito pala, yung panaginip po nila, totoo na pala. Oo. Hindi na po pati panaginip lang. Mm-mm. Yung ganun. Yeah. Alam mo, tayo dito sa Pilipinas, meron tayong kasabihan na kabaliktaran kung ano man yung napapanaginipan natin. Yun naman yung nangyayari sa kabaliktaran. Nga lang sa'yo, may binabanggit ka kanina na syempre iba yung mundo nitong si William dahil nagtatrabaho na siya at ikaw iba yung mundo mo dahil nag-aaral ka pa hanggang sa ngayon. Ibig sabihin ba nito kaya ka naiinis sa kanya dahil kinukulang itong si William sa pag-update sa'yo, sa pagpapahayag na sa pag-assure sa'yo na ikaw lang ang mahal niya? Baka yun lang naman ang kulang, not necessarily yung panaginip mo. Opo, ganun lang po siguro. Kasi yung oras po niya sa work is 8 hours po. Ang school naman po, hindi naman po palagi. Meron. So, ang meron lang po siya, break lang po, and then yung lunch. So, doon lang po, kasi bihira lang din po magkita dahil nga po syempre, pag uwi po galing work, pagod, Oo. Tapos ikaw, meron din mga ginagawa sa eskwela. Tama. Oh, ganun yun eh. Tanungin nga natin si William. William, ano bang trabaho mo? Ano po, kuya po, call center po. No, sa call center. So, ibig sabihin ba niyan? Kasi, di ba, merong iba na mahigpit sa paggamit ng cellphone. Yes, kuya po. Bawal po sa production. Bawal. Yung wala sa floor, dapat yung cellphone as much as possible. Kasi alam ko, yung kuya ko nun, para nasa locker pa niya nilalagay yung cellphone dahil bawal daw sa floor eh. O hindi naman na ganun ka-OA ngayon. Ganun pa rin siya po yan. Nasa lakad pa rin. Oh, yun. Tapos pagka break, during breaks, so yun, pwede mong silipin. Ano na bang nangyayari? Ganyan. Alam mo ba yon, Josie, na may ganung setup sa office nila, William? Opo, alam ko po. O yun. So most probably, alam mo kung anong oras siya makaka-message, makakapangumusta sa'yo, at alam mo rin na kapag ka nagtatrabaho, ang tao ay pwede palang mapagod. At pwede palang ma-miss na mag-message sa'yo dahil yung ime-message siya na sa'yo, ipipikit na muna at ipapahinga na muna. Hindi ko dinedepensahan si William, ha? Sinasabi ko lang yung realidad na ng mga pangyayari. O, alam mo naman ba yun, Josie?
Opo. Oo. Ayan. Kaya syempre meron tayong mga demands pero hindi nga pwedeng lahat ng mga gusto natin at plano ay yun ang mangyayari. Kapag ka inabot din ng pagod, inabot ng kung ano man. 'Di ba? Ayan. Again, hindi ko Oh, dinidepensahan si William ha kasi yung once or twice na nangyari, let go na yun. Oo, wag mo nang anuhin yun, wag mo nang damdamin yun. Basta sa mga susunod, makakabawi na siya. O magiging okay na ulit yung line of communication ninyo na hindi na pagod eh. 'Di ba? Ganun ba itong si William, yung consistency ba niya sa relationship ninyo ay nandun pa rin? po. Yung consistency niya sa relationship ninyo nandun pa rin kahit pa nga minsan ay nami-miss niya na mag-update man lang sa'yo. Opo, ganun pa rin naman. Oo. Minsan po pag bahay, surprise, ganun. Oo. Bakit pinapasukan mo pa rin nung idea na kapag ka na naginip ka, bad trip kay William at sinasabi mo pa nga na meron siyang nilalanding iba? May times po kasi pag nananaginip ako, yun po yung nagkakataon po na magkaaway kami, gano'n, or may tampuhan, gano'n. Pang-ilang boyfriend mo na ba si William? Dalawa pa lang. Okay. Gwapo ba to si William? Siyempre po. Sino bang kahawig? Ha? Sinong kahawig na artista? Kahit Siyempre po, kontrabida. Ano? Alden Richard. Sino? Alden po, siyempre. Alden Patrimonio? Alden Patrimonio, basketball player yun. Pero gwapings nga rin yun. Oh, Alden Richards. Ibig sabihin ba may hawig kami netong si ano? Ang swerte mo naman, William. Magkahawig pala tayo, William. Kala ko ilan-ilan lang yung ganitong mga itsura. Nagkalat na pala talaga tayo. Ano? Para talaga tayong mga basura na. Ikinakalat na lang. Pero baka naman dahil lang doon, Josie. Sabi mo, gwapo si William. Selos yan. Hindi yan dahil sa panaginip. Tama ba yun? Opo, kuya po. Napitin po kasi sa... Napitin po ng siya. Lapitin ng chicks. Baka naman panay utang yan. Baka tumataya yan sa mga... William, tumataya ka ba sa mga sa mga pustahan? Ha? Kuya po eh. Okay, mga ending. Syempre, lalapitan talaga ng chicks yan. Tataya eh. Baka ayaw niya yung online. Gusto yung classic, yung sulat pa rin. Hindi naman. Di ba? Hindi naman po. Pero totoo ba yun? May katotohanan ba yan, William, na medyo lapitin ka nga ng chicks? Ano po, kaya po, close lang, kaya po, medyo friendly lang kasi kaya po, kaya, Hindi kaya yun na nagiging issue rin itong si Josie kaya siya gumagawa ng ganitong mga, alam mo na, ng mga pagkakataon niya para, dito ka na lang, lambingin, suyuin mo na lang ako kaysa naman maisipan mo pang tumingin sa iba dyan. kaya po, ginagawa ko naman lahat, kaso, talaga, na, natapos yung araw ng bad mood lang siya. Oo. Ayan. Okay, Josie. Alam mo, dito sa 4 years nyong bilang mag-boyfriend at mag-girlfriend ni William, maganda kasi na ipasok na rin natin yung maturity sa relationship. Ha, Josie? Josie? Oo. Sorry pero minsan kasi parang pabebe naman ang dating kapag dahil napanaginipan mo, yung boyfriend mo na ganito, na ganyan, aawayin mo. 'Di ba? Ikaw ba, okay lang sa yun kapag si William naman yung na nag-inip, tapos bad trip sa hindi ka makapasok sa paliwanag? Okay lang ba sa yun? Do you think it's mature na ganyan mo tratuhin yung karelasyon mo nang dahil lang sa panag-inip mo? Tulog mo yun, pahinga mo yun. Anong kinalaman niya ron? Nandyan lang naman siya. Do you think it's fair? Hindi po. 'Di ba? Oo. Overthink po, kuya po. Saan? Ako nasa school, ganun. Josie. Josie, pakilakasan mo pa yung boses mo.
Ano po, overthink lang din po siguro. Okay. Kasi nga, nakikita sa social media, overthinking, ano pa ba yung mga terms na, ano, no? Well, kapag ka busy ka kasi sa pag-aaral mo, hindi ka rin naman mag-overthink na ganyan. At kung nauunawaan mo at kilala mo yung boyfriend mo for the past 4 years, hindi ka naman ganyan. Dapat na tratuhin pa siya. Sa tingin mo ba meron talagang iba? Hindi ko po alam. Dahil Ayun hindi lang. naman po rin kami dahil Kala ko, sabihin mo, hindi naman po kami masyadong close. Ba problema nga yan. O, sandali, meron lamang gustong, meron lang gusto magbigay ng kanyang reaksyon mula dito sa Makati, si Glenn, 42 years old na. Glenn, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Kuya Oo. Boy. Kuya Glenn, ano ba masasabi mo dito sa dalawang magjowa nang dahil sa panag-inip ay napagdududahan itong si William? O na meron daw siyang iba, pero lahat ng yun ay nanggaling lang naman sa panag-inip nitong si Josie. Siguro po, Kuya Boy, bawas-bawasan niya yung kakapanood ng K-drama. Kaya nga tinatanong ko kanina di ba? Baka inire-relate yung sarili. Masyado niyang nire-relate niya yung sarili doon. Tsaka 4 years na sila, wala pa ba siyang tiwala doon sa jowa niya? Okay. Tsaka syempre, iba pa rin yung aktual. Kapag wide awake tayo, na nakakakita ng mga, teka lang, parang hindi tama tong ginagawa ng jowa ko. Kung sa panaginip, medyo syempre panaginip nga. Di ba? Subconscious yan Pero kapag ka yung dilat na dilat ka, gising na gising ka, yung jowa mo may kaakbay na iba dyan, ibang usapan na yun. Doon talaga, magagalit ka na. Sira na ang araw mo nun. Doon na siya magwala, Kuya Boy. Doon na mag-away talaga. Pwede na. Oo, pwede na. Okay. Nako, maraming salamat sa iyo, Kuya Glenn, ha? Thank you po. Biruin nyo, si Kuya Glenn ay na-intriga rin sa pinag-aawayan ninyo, William at Josie. Pero hindi, of course, hindi naman natin sa minamaliit yung ganitong klase ng mga problema. Pero Josie, hanggat wala kang aktual na nakikita na pruweba na dapat ikaselos o ika-bad trip, okay? O para awayin itong si William, nang gising na gising ka, wag naman sana yun na panaginipan mo, yun yung yun yung ibabala mo sa kanya. Ang hirap kasing sagutin yan, ang hirap pangatwiranan yan sa kahit kanino. Kahit sa husgado, hindi mo pwedeng gamitin yung napanag-inipan ko lang po. Hindi pwede yun. Kahit pa consistent yan. Ha? Josie? Hindi pwede maging paliwanag yun dahil panaginip yun Opo. 'Di ba? Kasi mahirap naman na kung mga numero siguro o saan ba sa mga tinatayaan yung sugal. Mapaloto 'yan tumama, ay sige. Swerte. Pero kapag ka ganyan, siguro kasi alam mo meron na akong nabasa nakalimutan ko lang kung saan. Kung ano kasi yung iniisip mo kapag ka ikaw ay conscious, yung lagi mong iniisip na thought na hindi mo sinasabi, napapanag-inipan mo rin. Napapanaginipan mo. Kaya malamang ang lagi mong iniisip ay nagtataksil sa'yo itong si William. Ikaw ba ay nai-insecure? Sabi mo kasi gwapo itong si William. Tatanungin ko naman ngayon si William. William, maganda ba tun si Josie? Sobrang ganda, Kuya Boy. Sobrang bolero mo naman. Parang gusto mo namang matapos agad yung problema. Sino namang kahawig na artista? Kung ikaw si Alden Richards ang kahawig mo raw, ha? Sino naman dito kay Josie, kay girlfriend mo? Hindi na tayo lalayo, Kuya Boy. Catherine Bernardo na. Catherine Bernardo na. So feeling nyo, bagay na bagay kayo. Love team, ganyan. Okay. Pero sige, feeling ko nalinawan ka naman, Josie, tama ba? O doon sa mga paliwanag natin, sa mga pinag-usapan natin. Kasi alam mo, makakasira yan, ha? Yung dinadalasan mo na raw. Kasi okay lang naman yung paminsan-minsan. Alam mo ba, yung asawa ko, si Mrs. Popoy, minsan niya, nananaginip rin, nakasimangot sa akin. Sabi niya, ang sama ng panaginip ko. Ganito, ganyan. Parang sinasabi mo, pero yun lang yun. Panaginip yun
'Di ba? Kikilos na yan, may gagawin ng iba, tapos mamaya nakasmile na ulit sa akin. Ganun yun. Pero hindi mo na bibit-bitin yun. Minsan lang mababanggit niya, naiinis talaga ako ron sa panaginip, pero hindi dun sa tao na nasa panaginip mo. 'Di ba? Ganun yun, Josie. 'Di ba? You learn to control your emotions. Dapat mag-mature ka na sa pag-handle ng relationship ninyo. Hindi yung nandahil lang sa feeling mo nag-overthink ka, feeling mo ang sama ng panaginip mo, niloloko ka na ng boyfriend mo. Okay, 4 years na kayo na magkarelasyon. Sabi mo nga may magkaiba na kayong mundo, do your part also na maging mature na sa pag-handle ng relationship ninyo. Okay, eto. Ibibigay ko naman sa inyo ang pagkakataon para makapag-usap na dalawa. Ikaw, Josie, sabihin mo, ano ba yung sa tingin mong dapat na gawin din naman itong si William? Baka may kinukulang din siya sa effort sa relationship ninyo, 'di ba? Sa'yo, para maramdaman, para mawala yung mga insecurities mo at yung ma-assure ka na ikaw lang talaga at walang iba, walang katotohanan yung mga panaginip. Ano ba ang magandang gawin nitong si William? At William, ang mga paalaala mo naman dito sa yung girlfriend na si Josie, eto na ang pagkakataon ninyo. Mag-usap kayo, hindi kami makikinig. Kayong dalawa lang yan. Wala makakapakinig sa inyo. Go ahead. Sige, Josie, William, go. William, Josie, pakilakasan mo yung boses mo. Kapag may time po siya kahit content, kapag po siya kasi po syempre, Sayang, muntik na namin kayo marinig. Ano ba? Josie, ang hina ng boses mo. sorry po. Ay, nako. Sige. Tuloy. Ano ulit yon? William? Kapag may konting oras siya or kaya kahit medyo busy siya, mag-update po siya na hindi po siya makakapag. Kaya yun, para di rin ako lang over. Sige, medyo lumalabo talaga pero narinig ko na mahina Pero para sa kapakanan ng mga nakikinig nga sa atin sa radyo, ayan, ang sinasabi po nitong si Josie ay, William, kapag ka meron ka namang free time, mag-message ka naman. Ganyan. Kapag ka may vacant time ka, mag-message ka, paramdam mo naman sa akin na importante pa rin ako sa'yo. William, ano naman ang may sasagot mo doon kay Josie? Ayun nga, Pepe. Sure naman siya na kahit minsan pag-break, hindi ako makapag-update kasi nga, yung 15 minutes na break, imbis na i-chat ko pa, ipapahinga ko na lang para may lakas ako next sa susunod na trabaho. Sigurado naman na hindi ako nagloloko. Siya lang. Yun lang kaya. Yun. Okay, so ano na ba ang inyong heart decision, Josie and William? Sa heart decision po, since na puno na ako, Pepe, H po muna. H muna. Bakit, William? Siguro, para mapag-isip-isip niya rin na kailangan niya rin hindi ako pagdudahan. Yan. Alam mo, maganda yung sinagot na yan ni William. Kahit na mukhang okay na, pero hindi, i-assess pa rin natin. Tama naman yan, William, di ba? At Josie, okay tamo? Josie, okay lang ba sa iyo na letter H, half and half muna? 50-50. Kailangan muna natin patunayan na magmamature na tayo sa relationship natin bago ipagpatuloy itong relasyon na to. Okay sa iyo yun, Josie? Opo, kuya po, para bago pa rin po yung mali ko. Yes, oo. Baguhin din natin yung mga pagkukulang natin. Huwag tayong lagi nakatingin doon sa ating partner sa kung ano ang may offer niya at dapat niyang baguhin. Dapat tayo rin ay nag-evolve. Dapat tayo rin ay nade-develop yung ating maturity. Yan, yung ganyan. At hindi tayong, wag kang papepe. Wag kang papepe. Di ba merong kantang ganoon? Kailangan mag-mature na rin tayo at some point. 4 years in na kayo sa inyong relationship. Okay, maraming salamat sa inyo, William and Josie.